Gusto mo bang maging web developer ngunit di mo alam kung paano ka magsisimula? Hayaan niyong ikwento ko sa inyo kung paano ako from zero to hired. So, hi guys! Ako nga pala si JD and I am a web developer for almost 6 years and gusto ko lang sa inyong i-share kung paano ako from zero hanggang sa na-hire ako. So, brief background lamang. Ako nga pala ay graduate sa isang state university sa Bulacan and ang course ko is computer engineering. So, gumraduate ako way back 2018. So, yun, 2018 and then meron muna akong first job. Mamaya ikukwento ko sa inyo kung paano yun, kung ano yung una kong trabaho bago ako or paano ako na-inspired kung bakit ako nag-web development. 2018, so 2019 na ako nag-start maging web developer hanggang 2024. So itong video nga pala na to is para sa mga fresh grad kasi yung mga fresh grad karaniwan dyan syempre natatakot sila kung kaya ba nila kahit na IT ka kahit graduate ka ng IT, di ba? Minsan mapapaisip ka, kaya ko ba talagang magpumasok sa IT? Or gusto mo maging developer kasi hindi naman aminin natin na hindi lahat ng kaklase natin or tayo hindi kahit na IT yung course natin hindi naman tayo ganun ka-confident na magko-code tayo sa trabaho. So marami naman kasing path yan, di ba? So pipiliin mo bang mag-code, maging programmer, maging web developer, or gusto mo IT support, di ba? May mga ganyang path yan. Gusto mo sa Cisco, which is yung network. So, ibang path na naman yan, hardware, software, madaming path kapag pagka-graduate ka ng IT. So, dito, pakita ko sa inyo yung kung ano yung naging experience ko, kung paano ako na-hired. So, start tayo sa college, background. So, ako nga pala sa college, hindi ako matalino. So, yun, sa college, sa engineering, pero dinaan natin sa diskarte kaya nakuha natin yung ating diploma at hindi rin ako yung laging nagko-code. Amin natin sa mga kaklase natin meron talagang magagaling sila mag-code no? So hindi ko alam kung paano lang yung ginagawa. So ako wala, hindi ako marunong mag-code. Magaling ako sa math kasi engineering. So doon ako nag-focus sa math, problem solving. So yan, doon yung naging focus ko. Pero doon sa related sa computer, hindi ako ganun kagaling. So yung sa coding, may mga subject tayo na related sa coding. Pero hindi ako yung magaling mag-code. As in, hindi talaga ako nagko-code nung college. So sa madaling salita, sa grupo, tayo yung tagaluto ng pansit canton. Yan, aminin nyo, di ba? Meron ganyan talaga sa grupo. Maring ikaw yung nagko-code. So, pero nandun pa rin yung kabay na pag gumraduate ka, hindi mo alam kung paano ka mag-start or makakahanap ng trabaho, di ba? Yun naman talaga yung mararamdaman mo pag fresh grad ka na kaya ko bang mag-land sa job na gusto ko like programming or related dun sa kurso na gusto mo. So, ayun na, kinuha mo. So, yun, siguro enough na tayo dun sa college background. So, nabanggit ko kanina na pagka-graduate ko, nag-apply ako sa isang call center dito sa Miguayan. Kung alam niyo yun, sikat na BPO company, nag-apply ako doon. Kasi hindi nga ako confident na maging IT. So, try ko muna, baka mag-call center. Kala ko madali. Mahirap din pala mag-call center. Alam mo, ganun-ganun lang yun. Kasi yung mga katrabaho ko doon, karamihan, hindi naman sila college graduate. So, ayun. Sa awa ng Diyos, naka-hire ako doon. So, nagstay ako doon ng 2 months lang. So, 2 months. So, ito yung kukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari, bakit 2 months lang. At ito rin yung naging dahilan kung bakit ako nagpursige na kuhanin yung career na IT talaga. So, pagkatas ko ma-hire, so after kasi ma-hire sa mga BPO, meron niyang training. So, magte-training ka muna ng 1 month. Sa amin ata 2 weeks yan, 2 weeks, parang ganyan. So, nag-training ako ng 2 weeks for ka talaga yung pabigyan ng real calls or yung totoong calls mo sa production. So, yun naman, masaya naman. Ako yung sa mga pinakabata nun, fresh graduate ako, 21 years old. Yun yung una kong trabaho. Masaya. Yung working environment mo na ganun, pasok ka. Kaso panggabi kasi siya, so hindi ko rin ganun na-appreciate. Pero at least meron akong trabaho na medyo maganda-ganda. So, mababa lang sweldo natin nun, below 20,000. Pero at least, above minimum siya, lalo nasa Bulacan lang ako. So, sobrang saya ko na nun na meron akong trabaho na above minimum. Na hindi lang above minimum din sa Manila.
mapatak ata ng 900 or to 1,000 na yung sweldo mo doon pag sa BPO ka. So maganda talaga yung bigayan. Maganda yung maganda yung naging start, masaya. Gusto ko rin yung trabaho. Saka yun, na-enhance yung ko, English ko. So hindi ako ganun kagaling mag-English, lalo na sa engineering, wala naman nag-i-English doon. Hindi kami practice na masyado ng English. Pero doon na-develop naman yung English natin sa BPO. Sa 2 weeks lang 2 weeks na training. To make the long story short, na-terminate ako sa trabaho. So, yun, parang sobrang heartbreaking na, alam mo yun, ang saya-saya mo, na hard ka. Kasi hindi naman lahat na hard dun sa company na yun. Mahirap pumasa. Marami nag-a-apply, marami akong kasabay na nag-apply doon. Pero hindi naman lahat tinanggap. So, lang siguro 1 out of 10 yung mga tinatanggap nila sa hiring process. Terminate ako kasi yung sa production, sa calls, yung account namin nun is Uber Eats na ako, parang sa profanity. So kung alam niyo yung profanity, yun, na-terminate ako dahil sa profanity. Hindi ko naman sinasadya yung hindi ko lang na-off yung mic, narinig, na QA, kumbaga na QA siya. So yun, hindi ko sinasadya na mga pagsalita ng ganun, narinig sa mic, yun, hindi ko din naka-mute at ayun na syempre bilang first job ko, alam niyo sobrang heartbreaking na mawalan ka ng trabaho o matanggal ka sa trabaho. Pero yun pala, yung blessing in disguise na natanggal ako dun sa work na yun at syempre ang unang mararamdaman mo, mawalan ka ng pag-asa or madadown ka na ba naman yan? Ito na nga lang yung trabaho ko, tapos nawala pa. Ang saya-saya mo, pumapasok araw-araw, nawala. So, yun. Pero buti na lang yung TL ko, kasi diba sa TPO, meron akong TL. Napakabait yung TL ko. Grabe mag-flip. So, ito, pakita ko sa inyo yung message niya sa akin. So, ito yung papakita ko sa inyo. Ito yung message ng ng TL ko nung na-terminate ako. So, hindi naman niya alam na na-terminate ako kasi ang kumakausap naman talaga sa production, syempre yung HR. So, nung nalaman na lang niya na na-terminate ako, tapos nag-message siya nung umuwi na ako. Kasi sinorender ko na yung Jabra ko. Yung Jabra, yun yung mic headset mo. So, yun yung ginagamit. So, ayun yung sabi niya, I believe in you, JD, and hanga ako sa katatagan na pinakita mo. I know that you did your best and ikaw ang pinakamalaki ang improvement sa team at alam mo yun. Ayun grabe sabi niya. Daw, maganda yung naging improvement ko. Kahit nasa training pa lang tayo, sinasabi na namin yun sa'yo. Don't let this incident stop you from conquering new heights and achieving your dreams. Take this as a big opportunity and learn from this. I see a bright future ahead of you and always remember to keep moving forward. I will see you around. Yan. Sabi ko, thank you talaga TL, noted po. Yan. Pero sa totoo lang yan, nakasmile lang yung dyan, emoji. Pero, umiiyak na talaga ako niyan. Diba? Yan. Talaga, umiiyak ako niyan kasi tanggal ako sa trabaho Meron mong masaya na natanggal ka sa trabaho. Pero dahil dyan, may mga taong nagtitiwala sa akin. Siyempre, unang-una yung parents ko. Siyempre, naikwento ko rin yun sa kanila. Tapos ito talaga, yung kay TL James, na na-inspire ako na sabi niya, take this as a big opportunity and learn from this. See a bright future ahead of you. Ayan, di ba? Parang nagtitiwala siya na siguro sinasabi niya rin sa akin before na college graduate ka, computer engineer ka, 5 years ka, meron kang ibang path na pwedeng gawin, wag kang mag-call center. Yan, yun yung sinasabi niya. Gamitin mo yung pinag-aralan mo. Yan yung nag-spark kung bakit. Sige na nga, try ko na nga mag-IT. Kung ibang tao nagtitiwala sa akin, tapos ako hindi ako magtitiwala. So, yun yung naging spark. Kung paano naman ako naghanap ng work na related sa IT. So, syempre, siyempre ko nga sa inyo, wala akong idea, wala akong tiwala sa sarili ko. Kasi hindi nga ako nagko-code. Hindi ako marunong mag-program ng kahit anong language. Java, Python, anything. Wala talaga, as in zero. Parang hindi ako nag-aral ng college. Hindi ko alam kung bakit ganun. Siguro dahil din sa curriculum noon. So, hindi siya ganun kaganda na pagka-graduate mo, meron ka ng deep knowledge sa programming, hindi ganun. So, sobrang lang siya, broad. Sobrang broad ng tinuturo, mabababaw lang. Parang ang jack of all trades, master of none. So, ganun yung curriculum before. Ewan ko lang ngayon kung sa inyo, meron na kayong specific skill na pagka-graduate nyo, magaling na kayong mag-Python or something like that. Pero before, sa amin, wala. So, ang ginawa ko, wala akong alam sa coding. So, wala akong alam na language, wala akong alam na kahit hindi ko alam kung saan ako mag-apply. Ang ginawa ko na lang, magaling ako sa lahat. Naging impostor ako. Kumbaga, nilagay ko dun sa portfolio, magaling ako sa lahat. Marunong ako mag-Java, marunong ako mag-JavaScript, HTML, CSS, Python, PHP, nilagay ko lahat. Tapos, in-applyan ko lahat ng makita kong pwedeng applyan sa JobStreet, Indeed, yan, ganyan. So, huwag kayong matakot sa disappointment.
tsaka ba't ako matatakot sa disappointment? Ano na nga ako, nandun ako sa pinaka bagsak na moment ng buhay ko di ba? Natanggal ka sa trabaho. So, ano pong mawawala sa'yo? Wala ka na nga trabaho ba? So, ngayon, try mo na i-try. Sumubok ka na sumubok. Huwag kang matakot na hindi ka matanggap dun sa ina-plan mo. Huwag kang matakot sa rejection kasama sa buhay yan. May ganun talaga. Part ng buhay na ma-reject ka. So, ano naman, di ko siguro sa dami ng ina-plan ko, hindi naman din ganun kadami rejection. So, may tumawag sa akin, nag-apply naman ako sa tech support. So, nag-try muna tayo, hindi muna coding, tech support. Yan, nag-apply ulit tayo sa isang sikat na company. So, yun na, nag-apply tayo sa tech support na role. So, sabihin ko na kung anong company. Hindi man ako na-hired sa Accenture. Yan. Bali, tech support. So, sabi ko, to IT role to, tech support. So, nag-apply ako. Pasado ako sa interview sa lahat. Pasado dun sa exam. Ang problema, calls ulit. Yung pala, hindi ko kasi naintindihan yung kala ko kasi pag sinabing tech support, IT role. Yun pala yung tech support nung pinapaliwanag sa akin yung HR. Ang tech support daw na yun is calls. So, meron kang app. Tapos ikaw yung support nun. Tatawagan ka ng mga user and then yun, support mo sila. Hindi ko naman din naintindihan or hindi ko masyadong nabasa yung description. Basta apply lang kasi ako di ba? Lahat ngayon na-plan ko dun. So dun, okay sana kaso ayoko na nga mag-call. Sabi nga ni TL James, wag na nga daw mag-call center. Maghanap ka ng related sa course. Syempre, madami pa, pero may mga nag-email sa akin kaso maraming pag nag-interview, yung tinatanong ko ng mga technical, hindi nga ako technical na maalam. Halimbawa, may tumawag sa akin na HR interview about sa Java. So, yung sa real interview, wala akong masagot kasi impostor nga ako Hindi naman ako marunong mag-code ng Java. So, ito yung isang biggest opportunity na dumating sa buhay ko. Meron kasing mga nag-hire na nagpapagawa sila ng mock-up project. So, di sila masyadong ma-technical doon sa kung kabisado mo yung language or kung kaya mo bang mag-code talaga. Merong mga company na nag-hire sila, yung hiring process nila may papagawa sa yung project. So, dito ako nag-excel dun sa type ng hiring process na gano'n na may papagawa silang project. So, ito na yung company ko ngayon. So, ikukwento ko sa inyo. Ayan, yung company, Junior Web Developer Hiring. Hi JD, where I receive your application for Junior Web Developer position. Thank you for taking interest in being a part of growing team at Blank. As part of our initial hiring process for Junior Web Developer, I have attached this email standard questionnaire. So, meron siyang questionnaire. Yan, sasagutan ko lang dapat. Yun, sinagutan ko lang siya. Tapos, ang reply ko sa kanya dito, muna, bago ko i-send yung yung questionnaire na may sagot. Ayan, yung questionnaire. Then, ito, sabi ko, ayan, tumatanggap ba kayo ng fresh grad sa company nyo? Kasi wala akong experience, ganyan nilagay ko. Tapos, para ako nagmamakaawa na tanggapin nyo na ako sa company nyo kahit newbie. Or, yun, nagbabaka sakali na tumanggap. Kasi, syempre, marami naman talagang company hindi tumatanggap ng newbie. Gusto, meron 2 years experience. Paano ka mag-experience? Hindi nga sila nag-hire ng may experience. Pero hindi lahat. So, itong company to nag-hire sila ng fresh grad. Then, after na questionnaire, ayan, sila sa akin, nag-email back ulit na, yan, we have learned a lot upon reading your answer to our questionnaire. Now, this is the part you have to decide if you want to take the challenge of being a developer. So, ito na yun. Binigyan niya ako ng task. Meron sa kanilang 2 path. So, pwedeng front-end, pwedeng back-end. So, pinili ko yung madaling path, which is yun nga, yung front-end development. So, no knowledge. No knowledge. Wala tayong dito, wala tayong alam. Zero knowledge tayo kasi sa front-end development, wala tayong alam. Pero, madali palang pumasok sa front-end development kasi hindi mo kailangan ng language. Kailangan mo lang matuto ng HTML, CSS. So, yun lang yung pinukusan ko. So, binigyan niya ako ng mock-up exam. So, ang pinili ko, ito, show ko sa inyo. Ito, for front-end. So, we have provide web design. So, meron siyang design na in-attach dun sa email. And then, gagawin siya. The challenge now is for you to code it from scratch and create a CMS for it. So, yun? Sabi niya, gagawa daw ng project from scratch. So, i-code mo siya, HTML, CSS, JavaScript, yan. And then, meron siya pinapagawa, create a CMS for it. Sabi ko, ano yun? CMS? Hindi, siyempre, kaka-graduate mo lang, hindi mo alam, sabi ko nga sa impostor nga ako, hindi nga ako web developer, wala akong alam na kahit ano. Pero, yun pala dito sa challenge na to,
tinitignan na nila kung magagawa mo ba or meron ka bang willingness. Hindi naman talaga nila ini-expect na alam ko eh. Yun pala, kaya nila to ginawa para kaya ba nitong tao na to na matuto within a span of 5 days. Kaya binigyan nila ako ng 5 days na para mag-revert back sa kanila ng gawa. So yun. So ang pinaka dito, the use of bootstrap is not allowed. So bawal din mag-bootstrap. Ayan, bawal mag-bootstrap. At tapos code must be neat. There should be a working CMS. So, hindi natin nagawa yan. Wala. Papakita ko sa inyo yung code mamaya. All images, text must be editable via CMS. So, yan. Hindi natin yan nagawa. Wala tayong backend. Kasi backend yan eh. Yung CMS backend yan. So, hindi ko talaga nagawa yan. The website must be desktop to mobile responsive. Yan. Project must be done individually. Yan. Mga ano lang. Simpleng ano lang. Ito yung description ng gagawin. So, binigyan niya ako ng task. Short briefing of design. The design contains 6 frames, all food images, their corresponding subtle animation, all frames with backgrounds are CMS editable. So, sabi, kailangan daw may back-end. So, hindi ko nagawa yan. Hindi ko rin talaga, wala nga tayong alam eh. Front-end nga, naghihingalo tayo eh. Tapos, magbaback-end pa. Ayan, Slick plugin can be used for the slider. So, hindi ko rin alam yung Slick na yan. Ni-research ko pa. State the design attached confidential and cannot distribute for public use. So, yari tayo yan. So, yun na nga. So, hindi. Matagal naman na to eh. So, 2018 pa ito. Hindi na namin to ginagamit. So, share ko lang naman sa inyo yung naging experience ko. So, ayun nga. After nun, so, binigyan niya ako ng design. So, ito yung design. Share ko sa inyo yung design. So, meron siyang naka-attach na design. Ito yung design niya. Nakita niyo ba? So, dito sa design na to, ito yung design ng website. So, Unimart. Hindi ko alam kung client talaga nila to. So, yun yung front end, no? Yan yung gagawin mo. Binigyan lang ako ng time. So, 5 days daw, ganyan. Gawin mo to, mag-apply ka. Ito yung gagawin mo from scratch. Bawal lang bootstrap, pure HTML, CSS, and then CMS editable. So, may backend din. Kahit na front-end line na applyan ko. So, nag-research ako. Yung backend niya is, silver stripe. So, pinapagamit is silver stripe, diba? So, silver stripe for the CMS. So, yan, nag-research din ako. Grabe, syempre, hindi naman agad-agad magagawa mo yan. Pero, ayun, at least, nag-try ako. So, ito yung design. Ayan, nakita niyo naman. Hindi ko kasi alam na dapat pala gayang-gaya. Ganun pala pag front-end yung ina-applyan mo. Kailangan, parang ni-ruler. Kung ano yung nakita mo, yun din yung lalabas. Kaso, yung nagawa ko ito. Boom, boom, karaboom. Yan, Yan, sa home pala, sa home. Yan. Yeah, ano yan? Ito, tapos ito naging result. Yan yung gawa ko. Wala, 'di ba? Wala. Hindi ka mukha, 'di ba? Layo, 'di ba? Yan yung nagawa ko. So yan, Pwede kong pakita sa inyo, yan. Gumagana naman siya. Kompleto naman yung pages. Ang sinasabi lang naman 6 frames, pero yung aking ginawa ko, may mga pages, yan, sa pages. Ito yung code niya. Pakita ko sa inyo yung code. Binalikan ko natawa ako sa code ko eh. At alam nyo kung ano ginawa ko? Itong lahat na to, ni YouTube ko lang. Hindi naman, wala nga tayong alam eh. So, yun yung suggestion ko sa inyo. So, pag meron kayong mga mock-up projects na YouTube nyo lang na YouTube, siyempre dito na binigyan kasi ako ng opportunity ng company. So, meron akong motivation na gawin. So, ito na, web developer na ako. May patunayan ko yung sarili ko na web developer ako. So, nag-research lang ako. So, nag-YouTube lang ako. Hindi ko alam yan, hindi ko naiintindihan yan. Pero dahil nga meron talagang challenge, yung pala yun, pag nag-challenge ka, mas lalo kang nagkakaroon ng motivation sa sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay-bagay. So, yan, ginawa. Ito yung ito yung homepage, yan. Tapos, ito lang yung JavaScript ko. Ang JavaScript nito, yung sa menu, ayan, kasi yata may mobile responsive ba to? Kasi ang nagawa ko lang, na-hard daw ako kasi sa effort siya. Hindi dahil nakopya ko yung gawa or maganda. Kumbaga, kung 1 to 10 yung score, yung 10 yung highest, 1 yung lowest, ang score ko daw is 3. Pero yun ang nakita nila is yung effort, hindi yung galing sa sa coding. So hindi ako marunong mag-code. Pakita ko sa inyo yung code ko, 'di ba? Hindi nga ako hindi to language. Ang HTML CSS hindi language. Ang language diyan ito JavaScript, jQuery pa. Naka jQuery pero hindi yun yung hindi yun yung nakita nila eh. Nakita nila effort, hindi yung hindi yung skills. So, ang may papayo ko lang sa inyo, siguro lang talaga, manap kayo nung nagma-mock up na project. Tapos galingan nyo. Siyempre, kahit paano makapag-deliver, yun yung mahalaga eh. Ito yan, hindi ko na yan. Ito CSS. Nito lang din ako nag-aral. Di ko alam yung mga pinagsusulat ko dyan habang nanonood ako ng YouTube.
inuna ko yung header. Alam mo yung header? Dito yung header, yan. Nag-YouTube muna ako how to create header. Yan. Tapos, nandun na rin yung script na JavaScript. Ito yan. Nagiging white kapag ka nag-scroll. Diba? Ayan o. Pag in-scroll mo siya, diba naging white yung ano. Siyempre, natatawa na lang ako pag inaalala ko tong ginawa ko. Kasi syempre, iba na tayo ngayon. Gumagana rin yung slider. Siyempre, ni-YouTube ko lang din yan. Lahat yan, ni-YouTube lang natin yan. Kung paano nagawa yan. Pero hindi yun eh. Ang tinignan nila talaga is yung effort, diba? Na may pinagawa sa yung task, binigyan ka ng timeline na dapat within 5 days matapos mo. Din yun, na-hire ako. So, hindi pa pala agad na-hire. So, ang kasunod neto, nakapasa na ako, meron ulit interview. So, yung interview na yun na yung real, harapan na kayo, kausapin na kayo. Tinitignan nila yung, yung personality mo. Hindi sila tumitingin sa skills kasi sabi nga nung boss ko, hindi naman sa pagko-code, hindi kailangan sobrang galing. Ang kailangan dito yung passionate or willingness na matuto. So, yun yung mahalaga sa mga company. So, yung skill na tututunan yan, may mga trainings, di ba? So, binigyan nila ako ng chance. Nag-training ako ng 2 weeks. So, meron sila binibigyan na training 2 weeks and then after 2 weeks, binigyan ako ng real project with the help ng mga senior developer na nagsusupervise at nakapag-deliver naman. So, yun, nakapag-deliver naman tayo ng mga projects natin. So, sa mga susunod na videos, pwede kong share sa inyo yung mga knowledge ko about sa web development. And kung meron kayong mga tanong, ayan, pwede nyo akong tanungin. So, yun, from 2018 or 2019 na until now, parang ako nagtatrabaho. So, ang dami ko na natutunan na daing stock na dumaan from HTML, CSS, Silver Stripe, Laravel, Vue, ayan na, kung ano, V, tas ngayon, Knock, kung ano-ano mga tas ngayon na meron tayong AI. So, sa mga susunod, pwede natin pag-usapan yun kung may mga katanungan kayo. Sana na-inspire ko kayo dito sa munting video na to na meron kayong mga katanungan, just leave a comment below and please like and share. Yun lang. Maraming salamat. Good day at muli ako si JD at see you around. Peace out.